Medyo traffic pa rin dito sa NLEX. So bigyan ko ng part 2, yung we are all sinners. So save naman tayo. Dito naman tayo sa save. We are saved by God's grace. Ang sabi sa Ephesians 2:8, 9, and 10, for by grace are ye saved through faith, and not of yourself, it is the gift of God, lest anyone should boast. So ipinakikita dito sa talatang ito, tayo ay naligtas sa pamamagitan ng biyaya at sa tunay na ating pananampalataya, yung ginawa ng Panginoong Hesus. Kaya kung ikaw nanampalataya at nagsisi ka at tinanggap mo ang Panginoong Hesus bilang Panginoon at tagapagligtas ng iyong buhay, you are saved. So mayroong makikita sa iyo ang pagbabago. Dahil lahat ng salita ng Panginoon ay may pakinabang. Sabi nga sa 2 Timothy 3:16 and 17, ang sabi diyan, all scripture is given by inspiration of God, and it is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be perfect truly unto all good works. Kaya sabi natin, sabi ko sa nauna kong sinabi, na kapag ikaw may Kristo ka na sa iyong buhay, magkakaroon ka ng change life, change mind, change attitude, maging change sa iyong pananamit. Mayroong makikitang pagbabago sa iyong buhay. Kaya nga dyan pumapasok yung 2 Corinthians 5:17. Ano ang sabi doon? Therefore, if anyone be in Christ, is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new. So makikita natin doon, mayroong pagbabago. At ang pagbabago ngayon, nasa sa iyo. Kung tunay kang ligtas at tunay kang tinanggap mo ang Panginoong Hesus sa iyong buhay. Sabi nga doon, ang sino mang may Kristo sa iyong buhay, bago ka nang nilalang. Ang luma mong pagkatao wala na. Ano yung luma mong pagkatao? Ika'y manginginom, sugarol, lasinggero, babaero, lahat ng hindi kalugod-lugod sa Panginoon, nasa iyo na yan. All things are passed away. So ibig sabihin, wala na. Kaya all things are become new. Kaya lahat ng bagay ay bago na. Kaya may pagbabago magaganap sa iyong buhay. We are clay, and that Jesus Christ and the Word of God is our pattern. Iminomold tayo. Iminomold tayo ng salita ng Panginoon. Hindi yung mga bagay na tinamaan ka ng salita ng Panginoon, aray, tisod ka na. Dapat may nababago sa iyong buhay. Tinuturuan tayo sa mga mali nating asal na huwag gawin ang mga maling asal. Tinuturuan tayo sa mga tamang desisyon para tayo lumakad ng matuwid. Instruction sa all in righteousness. Kaya nga tayo, nabubuhay ngayon tayo sa kalooban ng Panginoon. Maganap ang kalooban ng Panginoon. Sa lahat ng ating plano sa ating buhay, hindi plano ang ating nagaganap sa ating buhay. Maraming dyan na sinasabi, ligtas na ako. Ligtas na sila. Walang nakakaalam, kundi ang Diyos. Ang tunay na nakakaalam ay ang Diyos. Kung tunay na ligtas ka, dahil ang salita ng Panginoon ay alam niya kung sino ang nagsasabi ng totoo at discerner of thought, intents of the heart. Alam niya ang haka ng ating puso at nilalaman ng ating kaisipan. Hindi ba sa Hebrews 4:12? Ano sabi doon? For the word of God is quick and powerful. Ibig sabihin doon, makapangyarihan ang salita ng Diyos. Two-edged sword, magkabilay talim. Isa, magkabilay talim. So, ibig sabihin doon, matalim. Talagang tatamaan ka ng salita ng Panginoon. For the word of God is quick and powerful, and sharper than any two-edged sword, piercing, dividing, soul and spirit. Kayang-kayang paghiwalayin ang kaluluwa saka espiritu. And of the joint and marrow, hanggang sa kasukasuan ng iyong buto. Kayang tumagos ang salita ng Panginoon. Discerner of thoughts, intents of the heart. Alam ng Diyos ang haka na iyong puso. Kaya huwag nating sabihin
na tayo ay ligtas, pero nandoon ka pa rin sa old things. Hindi ka pa rin nagbabago. May Kristo na ako, ligtas na ako, alam ko na yan. May buhay na walang hanggan na ako. Pero ano ang ginagawa mo sa iyong buhay? Nandiyan pa rin ang bisyo mo? Nandiyan pa rin paninigarilyo mo? Nandiyan pa rin ang lahat ng hindi ka lugod-lugod sa Panginoon. Kaya nga may rebuke eh. All scripture is given by inspiration of God, and it is profitable for doctrine, for reproof, for correction. May mga pagtatama, for instruction in righteousness, para lumakad ka ng matuwid sa harapan ng Panginoon. Pero kung iyang mga bisyo mo nandiyan pa rin at sinasabi mo na ikaw ay ligtas, questionable yan. Malaking questionable yan sa paningin ng Diyos. Dahil walang pagbabago sa iyong buhay eh. Ngayon, literal, mas marami ang kumikita sa mga masama kaysa sa mabuti. Alam niyo kung bakit? Bigyan ko kayo ng sample. Isang simpleng bagay, lalo sa mga media, lalo dito sa mga Facebook, mga TikTok. Hindi nakita niyo? Ang daming views, ang daming makikita mo na mas maraming nilalike yung ipinakikita yung kanilang mga katawan. Hindi naman for sale, pero dinidisplay nila. Ano sila, manikin? Para ipakita yung suot nila, nalabas yung ano, yung ek nila? No! Ang mga bagay na yan, marami. Iyan ang kinalulugdan ng ano, ng mundong ito. Kaya kung wala sa iyo ang katotohanan, ang ama mo, diablo. Yan ang nakalagay sa Bible. Ang ama mong diablo. Kung wala sa iyo ang katotohanan. Ano ba ang katotohanan? Siya ang magpapalaya sa iyo mula sa mga kasalanan. Kaya salita ng Panginoon, iyan ang siyang nagmo-mold sa buhay ng mga Kristiyano. Kung ikaw sinisira mo ang iyong katawan at sasabihin mo na ikaw ay Kristiyano, pero punong-puno naman ng mga bisyo, ano ba ang sabi sa salita ng Panginoon? That your body, living sacrifice, holy and acceptable unto God. At ang ating physical na pangangatawan, this is the temple of the Holy Spirit. Ano ang ginagawa mo sa iyong katawan? The temple of the Holy Spirit. Punong-puno ng mga bisyo? At sasabihin mo ligtas ka? We are saved by grace of God. And we are not saved na sinasabi mong save ka, nasa iyo pa rin ang mga bisyong yan. Maaari nasa grocery ka lang, makikita nyo save more, maaari save more. Makikita nyo mga tag save, you are saved 50%, ayun, doon ka save, makakasave ka kung magkano mabibili mo. Pero tunay na save, na ligtas ka at ikay pupunta sa langit, at kung ang bisyo mo nandoon pa rin, questionable ka, kaibigan. Kaya dapat yung tunay na mananampalataya, ang tunay na ligtas, dahil alam po natin, salvation is of the Lord. Kapag ang kaligtasan, sinasabi mong ligtas ka, mayroong pagbabagong nagaganap sa ating buhay. At ang pagbabagong yan, to walk in the righteous life. Lalakad tayo ng ayon sa kalooban at patuwid sa paningin. Mga bagay na huwag po nating sabihin na hindi tayo nagkakasala. Araw-araw po nagkakasala tayo. Pero kung alam mo na kasalanan, meron kang pagpipigil sa iyong sarili. That Holy Spirit na nasa iyo, yun ang nag-uudyok sa iyo na huwag mong gawin. At kung kayo nagawa mo ang kasalanan ngayon, hindi ba na-felt guilty ka? Nagiging mo yung Holy Spirit, malungkot ka? That doesn't Holy Spirit. Meron pagsisisi na lahat tayo, lagi tayong nagkakasala. Tandaan po natin yan. At kung tayo ay anak ng Diyos, tandaan po natin, ang lahat ng kasalanan may kabayaran. At lahat ng kasalanan may kaparusahan. Siyempre, hindi tayo exempted doon. Pero
yung pagiging anak ng Diyos sa iyo, kung tunay kang anak ng Diyos, ang pagpapalo, mananatiling anak ka ng Diyos. Dahil sa John 1:12, binigyan ka ng kapangyarihan na maging anak ng Diyos kung ikay may Kristo sa iyo. Kaya mga kaibigan, mga kapatid, o sino man ang nakakapakinig sa salitang ito, tandaan po natin ang pagbabahagi ng salita ng Diyos mula sa Biblia. Hindi ang pagbabahagi ng salita ng Diyos ay mula sa tao. May mga bagay sa mundong ito, marami. Makikita mo ang mga sa media, makikita mo, high-tech nga tayo ngayon madaling abutin ang mga tao na hindi natin kayang puntahan, pero naaabot ng salita ng Panginoon through our teaching, our learning from the Word of God. Iyon ay tinuturo natin. Hindi tayo nagtuturo na para sa atin lamang yung kwentong barbero. No. Kaya yung mga marites, mga marites niyan, dagdag bawas, nasa Bible po yan. Baka curse, baka sumpa ang abutin niyo. Kaya magbawas at magdagdag ng salita ng Panginoon, delikado po yan. Mababanggit ko po yan ang one time o isang araw, ang unang pagbagsak ng tao sa kasalanan sa Book of Genesis chapter 3. The first fall na unang pagbagsak ng tao sa kasalanan. Pero ito, we are saved by God's grace. Tandaan po natin yung tunay na pananampalataya sa Diyos at ang tunay na pagkilala sa Panginoong Jesus at tunay na pagtanggap sa ating puso, na i-apply po natin yan. Hindi lang sa bibig natin kilala, tinanggap natin ang Panginoong Jesus sa puso, kundi sa puso, para ma-i-apply natin ang kanyang salita. Kaya ito lang po ang masasabi ko sa inyo. Kung ikaw ay ligtas sa iyong buhay bilang Kristiyano, ikaw ay binigyan ng kapangyarihan na maging anak ng Diyos. At ang pagiging anak ng Diyos na yan, kailanman hindi mawawala. Yun nga lang, kapag ikaw nanatili na may mga backslider na sinasabi dyan, na nagbabackslide, kung ikaw ay tunay na anak ng Diyos, tandaan niyo po ito, makakuhanin ka ng Diyos. Kasi ayaw niya na tayo ay mabulit sa dagat-dagatang apoy na impyerno. Kung ikaw, wala ka nang ginagawa sa mundo ito, kundi puro hindi ka lugod-lugod sa Panginoon, pero anak ka ng Diyos, kukuhanin ka na niya. Kasi ayaw niyang mapahamak ka sa impyerno, para hindi na maulit ng maulit, pinuputol na ng Diyos. Kaya bilang mga anak ng Diyos, at we are belong the family of God, huwag natin sayangin ang ating buhay sa mundo ito. Yung dust na tinuro ni Richard Jesse kahapon, yung dust, isang maliit na bagay na nakikita natin, yung iyong pinanganak ka at nung ikaw ay namatay, yung dust na yon ay tinitignan ng Panginoon. Ano ang ginawa mo sa dust na yon? Sa pagitan ng iyong kabuhay at sa pagitan ng iyong kamatayan, dahil tayong lahat haharap sa Diyos. Lahat tayo ay magsusulit sa Diyos. At ang pagsusulit niyon, doon makikita ng Panginoon. At doon ipakikita sa atin ng Panginoon at tayo ba ay kalugod-lugod na ligtas tayo sa harapan ng Panginoon. Mahirap umarap sa Panginoon dahil lahat tayo ay makasalanan. Pero salamat sa biyaya ng Panginoon, we are saved by God's grace. Bye-bye! Medyo malayo na, medyo mabilis tatakbo ko, kaya paalam muna. Bye!